Okay, salamat sa Dios sa iyahang manindot na mensahe sa pagpaligon no sa ato ang doktrina may tungod sa kanang gitawag og pagka-baptist na to. Di na nga baptist ni missionary baptist doctrine tungod sa Protestant. So sa itong pagpadayon mga kaigsunan narita sa kinumugna huwag akong gihanggang tanan sa pagpanindog at tulong ng Diyos pinagi sa hilong nga pag-angkot. Ang Ginoo nagpaminaw kanimo diha sa adlaw sa kasamo. Ang ngalan sa Dios ni Jacob nagpalipod kanimo. Nagpadala kanimo og tabang gikan sa gibalaang dapit ug nagdipon kanimo gikan sa Sion. Nagdumdum sa tanan nimong mga halad ug nagdawat sa imong sinulog nga sakripisyo. Sela. Naghatag kanimo sumala sa imong kaugalingong kasing-kasing ug nagtuman sa tibok nimong lakaw. Kami maglipay diha sa imong kaluwasan ug diha sa ngalan sa among Dios kami mopataas sa among mga bandila. Ang Ginoo mutuman sa tanan nimong mga hangyo. Ano sa pag-angko Pastor Nen? Labing-lagi ito nagbalaan mga Diyos. Salamat naman sa mga pulong imong padayag nga ikaw nagtudlo sa matuoran ng Diyos. Salamat nga na imong kabahin kami. Nahisakop kami sa imong turil o Diyos. Nga mo'y nagtudlo sa kamatuoran o nagkuputi niyo Diyos. Subong ang palandungon nga doon ay mga nahisakop na unta apan bulag o Diyos. O wala na magpahisakop sa kamatuoran. Usa, salamat nga kami nagkapabilin ini. O among mga pagaliyopo o Diyos nga tabangan mo kami nga kami magkapabilin taliwala sa mga hulga sa kaaway o Diyos. Kung sa mo ikagang panibawang karon, abli ang naunang kasing-kasing nga kini ang masabtan sa simple lamang nga paagi o Diyos. Yung tanan among gipasalamatan ug gitugyan diha ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Ikot. So, ang daming soul ang atong mga alawiton, atong mawiton ng hymn number 195. Ang himpit nga gugma sa Diyos. 195. Okay, 195 sa itong hengal, verse 1, sing. Ang himpit nga gugma sa Diyos sa dilani, ipagito sa Diyos sa kapituod na nabot sa dahilan na alam sa magpasasada, iyanak
padayon ang pulong sa Dios. Nagkanayon. Dala ninyo ang tanang mga kanapulong ngadto sa balay tipiganan. Aron madugay pagkaon diha sa akong balay. Aron nga og sulay ako karon bidahin ini. Nagaingon ang Ginoo sa mga panahon. Mula ko dili ba moabli kaninyo sa mga bintana sa langit o mobobo kaninyo usa ka panalangin nga wala na unilawak ngadto sa pagdawat niini. Alam sa pag awit atong katawon ng hymn number 158 uban sa paghatag sa pang-tithes and offering. Ang alalinon. Ato mo ito ng verse 1 and verse 3. Verse 1, sing. Pagkumana. Opo sa langit na mamahan, salamat Lord God sa kaayos nito naman salamat sa pulong ng God. Pagbisan pa kami tayo sinauturin God, ikaw magpapalambot sa inyong iglesia Lord. Pag-igles ka na ng mga nagkahatag Lord, bisa pa sa walang nagkahatag, ikaw pagpalayo ng puputa na mo o mga panalangin, pinonsol ng pagkita. Pag-bisa pa ka ng mga takna agad, ikaw kaya pa kami simbahan ng bayaan. Salamat, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Lingkod o itas sa padayon, dili makumpleto ang pagsimba kung wala'y panhalan o pag-awit sa tubig ng Diyos. Siya doon ay Diyos ng mahalan. Amen. Halat ko awit ng isulong diri sa ang saad sa Ginoo. The School for that Church man saad sa Ginoo sa iyang sa sakop siya iglesia. 236 sa tabing ng taon ng Isus. Sa kapatid
Matigong ang tanang mga balaan, papanahon ang tuwa sa lugnanan. Kunya kita pagtalinon sa pagtagpo sa Ginoo. Pagkataon palandungon ug magpuyo sa himaya. Ang pinili iyang daton kadto sa iyang puloyan. Siyang sugat sa natanan dito sa langit mong kasan. Patuod ang lawas nga akong makita, kung walay laing iyang paaniyon. Sa mag-isa ang pitatukang Rebecca, ang matuod niyang gawong makita ka. Unya kita paglalidon sa pagtagpo sa Ginoo. Pagkataon palandungon ug magpuyo sa himaya. Ang pinili iyang daton kadto sa iyang puloyan. Siyang sugat sa natanan dito sa langit mong kasan. Sama man sa kawatan ang pagbalik niya, may palukong sa orasan. Pagbantay bayaon niya ikalimtan ka, ang pagbalik sa Ginoo doon na. Unya kita paglalidon sa pagtagpo sa Ginoo. Pagkataon palandungon ug magpuyo sa himaya. Ang pinili iyang daton kadto sa iyang puloyan. Siyang sugat sa natanan dito sa langit mong kasan. Ilo kaya ang mga mensahe sa awit. O sa kadua, Brother Judy, Yes. Brother Rafi, Why? Why? manad mi ugawit mga kaigsunan, naguluhan kini o ikaw ang dalang panan.
gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong puso, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan. Ikaw ang lalampanan, ikaw ang tanan. Ikaw, ikaw lamang. Ikaw ang aking Diyos, huwag mabago, huwag magsang, anto sa kahuluran. Ikaw ang Ginoo, simbahon ko, dayon ko, anto sa katapusan. Dali mo lamang ako magasimba. May tinutuban ang grasya mo, gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong puso, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan. Ikaw ang lalampanan, ikaw ang tanan. Ikaw, ikaw lamang. Ikaw, ikaw lamang. Dapat kaigsunan na kahimong ito pag-andam sa kung kasing-kasing nga ikaw ang dalampanan sa unang awit nga ang saan sa Ginoo nga dili mapakyas nga iyatang pag-alaninon. Makita na dito sa kanang panganod o mapsa na umi, rapture na. So, una nga nining panahon na nga samtang buhit pa ta, ang atong dalampanan, ang atong kusog, ang atong kinabuhi na ano na isa nila. Dapat kaigsunan na tapandang dito sa itong kasing-kasing, encourage na ipadaan kita sa pagkalalag. Nga tayo kadang gayon, kang pastor. Yes, salamat no sa trio. O dito kaglanan at pag-ablihan na itong mga Biblia. Pag-ablihan diyan sa libro sa Marcos Kapitulo 10, 46 ngadto sa 52. Mark chapter 10 verse 46 to 52. Marcos Kapitulo 10 46 to 52. Ingon re. Ug unya miabot sila sa Jericho ug sa paggikan niya sa Jericho kauban sa iyang mga tinunan ug sa usa ka dakong panon sa katawhan. Diha sa daplin sa dalan naglingkod ang usa ka maklilimos nga buta nga mao si Bartimeo nga anak ni Timeo. Ug sa pagadungog niya nga kadto mao diay si Jesus nga Nazareton, misugod siya sa pagsinggit nga nagingon, Jesus, anak ni David, kaluy ako. Ang Dios magadugang sa panalangin si mga pulong mag-amota. Kanimo lagi kong balaan mga Dios. Aplihi o kilbihe ang mga unang kasing-kasing na kinimong tuhok sa matagsa-tagsa ang mga dughan ng mga pulong ng Diyos. Ihatag ka na mo ang kaalam sa pagsabot sa imong mga pulong ng Diyos. Ang balang Espiritu, magagiya ka na yung tanan, ang ginaungan niya ni Kristo Jesus. Amen. Ang buta nga wagi mahimo mag-igsunan giayo sa atong Ginoong Jesucristo. So, ang atong Dios mao ang atong bantugan nga doktor. Ila-ilaha ang bantugan doktor. Ay
tawag na makiksunan in gospel tracts nga title Ila-ilaha ang bantugang doktor. Now, sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 46 ngadto sa 52, imong mabasa niya ang blind beggar held by Christ. Giayo pinaagi ni Kristo Jesus mga kaigsuonan. Now, kung magisgot kag buta, dili lalim, dili basta-basta ko ang kahimta, labi na kahimta sa usa ka buta, kinahanglan gyud siya atimanon. Pero dunay mga tawo mag-igsunan nga bisag buta, labaw pa sa dili buta ang lihok. Nakoy nakita sa una Kim G.S. Bato sa ining kakurina nila, rated G ba na? Nga, saan ka maglubi ang buta, manak ka maglahim? Kakita mo ana, ang iyang mugay niya, iyang anak, isungay, mga 5 anyos siguro to, mo yung mugay niya, nga mo ang iyaon, anak. Pero musa ka glubi, labaw pa sa dilig buta Kupras ang iyang binabuyan. Kunya, doon ay mga buta, makaiksunan nga, dili ka makatumbang nga, bisag ingana siya, nahimo niya. Nakoy na ilan nga buta nga naghimo og payag. Asa ka mangita ng butaha. Butaha ka, naghimo og payag. Sorry, Sister Tisa, sa katuluhan. So, kung mag-isko kag buta, usbo na ko, mahimo na siyang kabahin sa mga disabled. Okay? Ang usa ka tawo nga gingalag Bartimeo, matod pa niya sa verse number 47, ug sa pagkadumog niya nga kadto mao di ay si Jesus nga Nazaretnon, misugod siya pagsinggit nga nag-ingon, Jesus anak ni David, kaluy ako. 48 og siya gibadlong sa kadaghanay nga nagsugo kaniya sa paghilom, apan misamot pa hinuon siya sa pagsinggit nga nag-ingon, anak ni David, kaluy in taon ako. Now, in verse number 51, mabasa diha nga nawa masahon. Og si Jesus mingon kaniya, unsa may gusto mong buhaton ko alang kanimo? Kaniya mitubag ang buta nga nag-ingon, magtutudlo nga makakita na unta ako. Sa to pag giadbita ni Bartimeus nga usa siya ka buta. E gusto man niya nga makakita na siya. Giadbita niya siya kaugalingon kung unsay iyang nang gikinahanglan. Wala siya makontento sa iyang pagka makalilimos. Makalilimos ba siya dili, di ba? Verse number 46 nga diha sa dampling sa dalan naglingkod ang usa ka makalilimos nga buta nga mao si Bartimeo, nga anak ni Timeo. Wala siya makontento sa iyang kahimtang. Kanang makalilimos, makarason yung ka, nga tagaan ka, tungod kay butang ka. Kung mingon siya nga, okay naman ko ani, kontento naman ko, dako naman ko og income. Di ba? Kapabilin lang yun ko sa ako ang pagkapagalilimos hangtod sa kanturan. Pero, usap kabutang ay makita niya makiksunan, verse 51, nga magtutudlo, nga makakita na unta ako. Meaning, si Kristo makiksunan, concern siya sa atong mga panginahanglan o desire sa atong kasing-kasing. Jesus is mindful about the deepest longing of our heart, Bartimeus long to see. Gusto siya nga makakita. Mao gina iyang gilom. Mao na nga si Kristo Jesus, verse number 52, si Jesus mingon kaniya, lumakaw ka, ang imong pagsalig magapaayo kanimo og diha makakita na siya sa nakakita na siya og mikuyog siya kang Jesus diha sa dalan. Musugot sa dili pagigsunan usahay, di na to i-admit sa atong kagalingon o sa atong Ginoong Kristo kung unsay atong need. Kundi ang sagad nga atong isulti sa Ginoo ang atong mga wants kaysa need. Di ba? Gusto na ko Lord nga mao ni siya. Kunya kay di man gusto sa Ginoo kay ang gusto niya kanang need nimo. Lord, gusto na ko og sakyanan.
nga dili ba na siya need. Ang need nimo nga usbasa ang imuhang panglantaw ba? Kasi tawag na? Ang imuhang perception? Perspective. Gusto sa Ginoo nga mausab ang imong panglantaw. Kay siguro usahay ang atong panglantaw puro lang nato sa mga material nga mga butang. Sige kag tanaw sa YouTube, sniper, mga KLX, sa to mga cellphone, Realme, kini, sa pa sa Xiaomi, Ivo, Bilmit, Ivo yapon, si tanaw dito mga material nga mga butang ba usahay malipat at malipatan na makigsunan. Pwede mo ato ta sa YouTube, ato na to mga wali sa mga pastor, nga mga nagtudlos tinuod, kung di tinuod nag-wali, pwede po tabi na mga ako'y ba? At least kabalo ka, mao din isayo pwede na. Dahil ubar mga tao nga dili kuno ibadong nga ayaw yung paminaw na isayo na kasi ma-influence ka. Di sa mo gyud ka kuryoso ang tao, unsa di ka ano? Di basa ko gyud ay. So mo basa ko gyud. So, ang gusto sa Ginoo magigsunan nga mas mo-focus ta sa atong need. Number one, our spiritual need. Unsa may pinakakinahanglanon sa imong espirituhanon nga bahin igsoon. Di ba? Usahay mo-focus ta sa mga dagkong butang tungod kay doon na tayo nakita nga siya lagi nilambo. Siya lagi naingan nga butang. So, usahay, malipat kita, i-divert sa kaaway ang atong pangunaw na aron dili na to matinuha, mabutang sa atong panglantaw ang mga butang nga unta dapat atong pangayoon sa Ginoo. Nga kana na ba mga sitwasyon na makigsunan, once nga makafocus na ka sa mga material ng mga butang, mawala ang imuhang pagkakontento. Yes, basta makapuan. Mag-focus ka diya. So, be specific in what you ask God for. Kung sa mong ipangaya sa Ginoo, be specific with Lord, gusto kong mapalubsanon nga kasing-kasing. Pagkaugmag, iaway ka sa mong bana o sa imong asawa. Sa ato pa, gitubag na sa Ginoo ang imong pag-ampo. Di ba? Sa una, sa seminary, sa una, grabe ginabuhay ng pagpaubos. Inig basket, pag-isunan. Dili mo ko init o ulo, inig basket. Ang ako makauban, di ako mainit. Kasi gignalis, gamura pagdai sugan. Gagot mo ko. Muna, kada devotional ako, mag-ampot ko sa inyo, tagay ko, mapinugsan mo kasing-kasing. Unya, doon na may mag-gara-gara. Butang-butangan ka. Sumunod itubag sa Ginoo, aron ma-apply ang imong pagkamapinugsan. Usahay dita magabantay nga itubag dito sa Ginoo, gani pa himuon na tong rason nga wa tubaga sa Ginoo to pag-ampo. Di ba? Lord, tagay ko humble heart. Giaway ka sa imong igsoon. So, Ginoo nga tagay ko mapinusan kasing-kasing. Tungkol Ginoo niya nga nagubang mo relasyon. Di ay doon ay katuyuan ng Ginoo. Usahay magigsunan, dili na to may bawa ng plano o ang purpose sa Ginoo. Tungod kay lahi ang atong perspective. Lahi ang atong mga panglantaw. Wala matagbo ang ato ang tinguha o ang tinguha sa Ginoo. Mo bito lang gusto sa Ginoo nga i-focus nato ang atong kaugalingon diha sa mga espirituhanong panginahanglan nato. Kung sa may kulang sa atong espirituhanong gabahin, i-evaluate ang imong kaugalingon nga kulang ko anina, kulang ko og tinguha sa espirituhanong gabahin. Mas dako kong tinguha sa mga material. So, i-balance mga kaigsunan. Sama ni Bartimeus nga unas tanan sa pisikal na pero nakita si Ginoo iya kasing-kasing mo na ningon ang Ginoo nga tungod sa imong pagsalig mamaayo ikaw. Lakaw ayaw na pagpakasalan. Lumakaw ka ang imong pagsalig nagapaayo kanimo. Ug diha nakakita na siya ug mikuyog siya kang Hesus diha sa dalan. So, mga kaigsunan, Jesus was to concern our needs
and desires of our heart. Mo na concern sa Ginoo, dili siya concern sa itong problema, sa ato ang mga gusto, kundi sa ato ang mga needs and desires, sa ato kasing-kasing alang sa iyahang kahimayan. Dayon, Bartimaeus cried out to Jesus in faith. Usahay mohilak ta diha sa Ginoo by emotion, not by faith. Blind was very sharp in hearing. Sense of hearing ang gigamit ni Bartimaeus aron makuha niya ang mga panghitabo sa palibot, mga kaigsunan. Kabantay ka, no? Sa verse number chapter 10, verse 46, kung unya miabot sila sa Jericho, si Christ ni, ug sa pagikan niya sa Jericho, kauban sa iyang mga tinunan, o usa ka dakong panon sa katawan, diha sa dapit sa dalan naglingkod ang usa ka makalilimos ka buta. Wa siya kahibalo nga si Kristo muana anang adlaw. Ang iya lang naminaw siya sa mga palibot. Madunggan niya na nato Ginoo na ba? So sa diyan ay buo na niya iyang voice out. Anak ni David, kaluy in taon nako. Sa ito pa, ang sense of hearing ang gigamit ni Bartimaeus makiksunan. Si Bartimaeus dili siya makakita, pero ang maayo nga butang siya nakadungog mahitungod ni Kristo. Nag-base lamang siya mga dunggan. Sahay makiksunan, nakakita nata sa Biblia. Lahin magunang nadungog kaysa nakita. Mas gamhanan ang makita kay naman ang tao to see is to believe man. Kung unsay nakita, mas diha kita totoo. Pero si Bartimaeus, ano siya kita? Ang iyang grabe ang iyang pagtuo yun. Hindi ba siya kakita, pero nituo siya nga si Kristo Jesus magpaayo siya sakit. Usahay makiksunan, ato na nabasa, balang kasulatan, pero lack of faith na makiksunan. Kulang ta sa pagsalig, kulang ta sa pagtuo, kung matuman bigyan ang balaan kasulatan. Usahay, ang naa sa itong nahuna mo ay atong sakyan. Dili takabalo nga mo kontrol nga naano mo ta ang Dios ato ang kasing-kasing. So tungod sa iyang mga nadungog, nakabatod siya og pagtuo. Ganaman, faith cometh by hearing. So kung wala kay madungog ka pulong si Ginoo, dili po ka katuo. Pero sadto sa mga kaigsunan, daghang mga tao nga nakadungog, nakapasa, pero wa gyapon makatuo. So, the more we hear about Jesus, we listen to His Word, we trust His Word, our faith will never fail to catch God's attention. The more di ka nga maminaw, may tungod ni Kristo, the more di ka nga mamati sa iyang mga pulong, the more ka niya nga musalig sa iyang mga pulong, ang atong pagtuo dili mapakyas sa pag-catch, kanang pagsalo sa attention sa Ginoo. Ang attention sa Ginoo naa gini mo di ka mapakyas. Usahay mapakyas ta aning dapita imbis ang attention sa Dios ang atong kuhaon, ang attention ay noon sa tao ang atong ikuha. Diba? So mo na makiksunan nga dapat by faith sama ni Bartimaeus cried out to Jesus by faith. Nga na sa by faith ko naman ito ang pagganimuon, makiksunan. Kung sa ito nakita, nabasahan na ito ang pulos Ginoo, atong tuan na kini matumag yun sa itong kinabuhi. Then, Bartimaeus has persistent prayer. Actually, ako namin na-review mga igsunan, pero gusto na ko nga i-refresh sa matang usa sa itong mga kaugalingon. Nga usa ni ana kabuta, adunay persistent prayer in verse number 48. Chapter 10, verse 48. Og siya gibadlong, no? Og siya gibadlong sa kadaghanan nga nagsugo kaniya kay sa ato pa
Sa kadaghang tao atong panahon mas grabe kasaba ang buta. Si Bartimeus. Og siya gibadlong sa kadaghanan nga nagsugo kaniya sa paghilom. Apan misamot Panginoon siya sa pagsinggit nga nagingon, anak ni David, kaluy-in in taon ako. Persistent prayer. Mot pasamot, mas gipainit, mas gipadayon ang iyang pag-ampo. Like persistent widow. Let us also be persistent in prayer and continue to give thanks to the Lord, mga kaigsunan. Padayonon nga pag-ampo o pagpasalamat sa Ginoo. Then, usa sa kabutang, mga kaigsunan, nga ato makita diri, verse number 50. Tanawa, Mark 10:50. O giwakli niya ang iyang kuko, o bilukso o biduol siya kang Jesus. Giwakli niya ang kuko. Ang kuko kaniadto, mga kaigsunan, nagsimbolo na siya sa estado sa tao. Okay, kabantay ka ng mga salida dito nga Jesus Christ movies ni tao, di ba mga kuko sila? Nagsimbolo ba na siya sa estado sa kahimtang sa tao. Once kayo magkuko, bulingit na kayo, pobre ka. Di ba? When Jesus called Bartimeus, he cast away his roof. Sa nagitawag siya, yagi. Labay ang iyang kining kupo mga kaigsunan. So, ingon usab ni ana kung tawgon kita sa Ginoo, atong iwakli ang atong mga kupo sa pagdumot, kupo sa mga daan, kinaiya mga kaigsunan. Usahay madala nato na siya, usahay po nito nato. Okay? Ang atong kinabuhi kaniadto sa wala pa tay Ginoo, mura ni siya basurahan. Gasugdan og data sa mga pagdumot, sagbot sa mga pangluod, dalimang luod. Karon nga dilimpyuhan ang taas dugo ni Kristo Jesus, ihabwa na tong tanan ng mga bati. O gusto sa Ginoo nga isulod sa atong kinabuhi mao ang pulong niya nga makasamot sa paglimpyo sa atong kinabuhi. So kung nakita nimo nga gilimpyo ra ka sa Ginoo, kung asa nakita nga butang nga diin ikaw magamit niya, pabilin niya padayon. Ayaw na kumita mga butang nga magapahugaw. Kung ang dalan makigsunan, ginabalik-balik ko ni siya nga example, kung ang dalan i-abandon nga rin biyaan, makalimunan na siya, mapapas. Pero kung balikan na siya doon, kanang dalan nga gamay, agiyan, mudako pinagkarugayan. Di ba? Kanandaan, mudako na siya. So, mo nang dili ninyo katuntol ang tao. Meaning, iyahang gihukasan ang daan niyang kinaiya, batin niyang binuhatan, ngilad niyang kinabuhi. Doon na siya'y perspective, panglantaw, nga gusto niya nga mabagko ang iyang kinabuhi. Ang nakanindot magkaigsuunan sa verse number 52, tanawa. Dawa verse 52, o si Jesus mingo kanina lumakaw ka, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. O diha nakakita na siya o mikuyog siya ng Jesus diha sa dalan. Mikuyog siya ni Jesus. Dunay mga tao nga naluwas ta giayo na sa Ginoo. Pero wa gyud mukuyog sa pagsimba. Wala mukuyog sa pagsangyaw. Wala mukuyog ni Kristo Jesus. Wala unongi ang tao nga naghako, nagpakamatay niya makaigsunan. Pero ang usa ka buta makaigsunan, Bartimeus continued to follow Jesus Christ. Usahay ang tao uman makuha, umadawat ang iyang kinahanglan, mubiya na yun. Wasa dito ko. Dili pa ko naman balik sa nag-ayo niya. Inom ba itong 10 lepers? Katong napulo ka sa lahon. Ang napulo ka sa lahon, giayo ni Christ. Usaray ni balik. Ingon si Christ, di ba pulo mo mong giayo? Asa mang siyang. Wala na balik. So, masakiton pa, Lord, ayaw ako Ginoo. Nabalik ko sa kuhang sakit.
Kung sa dyan gaayo na, wala na, nagkanag yung mga unang-una pa na, maantok ko sa mga surayanan, o dito, yan siguro yung mga, di pa ko sakit balik ganit. Ako na siya. Pero usa makiksunan, naayo siya, nalagad siya sa Ginoo. So human kita giluwas atong Ginoong Kristo, gusto niya nga atong alagaron din siya. Human kita nakapila sa atong bantugan nga manluluwas, bantugan nga doktor, ato gyud padayon kung si atong na sugdan. So ayo pakigsunan sa mao nga buta nga bisag buta sa pisikal pero abli ang iyang mata sa kamatuoran. So ayo mga kigsunan nga di nato to siya malintad. Usa ka adlaw niya na giablihan sa Ginoo ang ato mga mata aron makakita sa kamatuoran. Ginoong Dios nga labing kamanan, salamat sa mga pulong. Labi na ang Diyos ni Bartimeus na usa ka taong buta makalilimos sa katilingban. Gitamay sa mga katawhan. Pero bisan pa man sa iyang kahimtang ng Diyos, iyang ipakita na nakihanlan siya kanimo. Wala siya mapagtento sa iyang pagkamakalimos. Gusto niya na mahawas ang iyang ginabuhi gikan dito dapita o Diyos. Salamat nga ikaw wala magpili kung unsay kahimtang sa tao. Wa ka magtanaw kung unsay among posisyon, among naabot o dili imong gitanaw kung unsay posisyon sa among kasing-kasing. Kung willing, andam maming nga musunod kanimo, andam pagamil nga mupagamit ka na kanimo o Diyos. Musa tabani kami nga among mapagamit ang among kinabuhi diha sa imong buluhaton. Tabangin kami o Diyos nga among mahimong anis ang among pagalingon kung unsay among need diha sa espiritual. Kung unsay among panginahangan o Diyos, itagbo diha sa espiritual nga bahin. Kung nakulangan kami commitment, hinumdumin kami o Diyos. Kung diin kami, adunay mga pagkulang sa imong. Salamat o Diyos sa imong kaayos ng kinabuhi, sa imong pagpahinumdum o Diyos. Ikaw kanunay nagatiban ganin kanamo ang pagpahinumdum. Yan ni Kristo Jesus, intanan, among pasalamatan, among kang ipasidunggan. Amen o Amen. Para sa pag-ibig. Okay, na-bless mong tanan sa pulong sa Dios. Amen. Amen, no? Salamat sa kayo sa Ginoo sa matag-usa sa iyang guma. Hindi na alam na siya kanang tawag o kagaya ka, no? Hindi sa pag-alagad, nadiin kanhi mga butata sa kamatuoran, butata sa pagtulunan, pagkaroon ng iwagtang sa Diyos sa mga na may sama katatang patimiyaw na iyang response nga misunod siya kang Christ. Alam sa pag-response sa mga mensahe tulawito ng hymn number 129. Pabiling kanunay sa Ginoo. Atong ito ng verse 1, verse 2, and verse 3. Constantly abiding. 229. Ay kalinang himpi. Verse 1, sing. My God.